a blessed day, learners. Get ready and prepare yourselves as we embark on an exciting journey to learn and enjoy this video. Today, we will study the art and science of summarizing, techniques and importance. Stay safe, and may God bless you always. This is Teacher Lumaban's YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Definition and purpose. Summarizing is the process of condensing a longer text into its essential points, focusing on the main idea and the most significant supporting details. This technique is widely used to present information in a clear, concise manner, omitting unnecessary elaboration. A well-crafted summary transforms the original material into a shorter, cohesive piece of writing while preserving its core message and meaning. Kahulugan at layunin ng pagbubuod ay ang proseso ng pagsasama-sama ng mas mahabang teksto sa mga mahahalagang punto nito na nakatuon sa pangunahing ideya at ang pinakamahalagang mga detalyeng sumusuporta. Ang pamamaraan na ito ay malawakang ginagamit upang ipakita ang impormasyon sa isang malinaw, maigsi na paraan, hindi inaalis ang hindi kinakailangang pagpapaliwanag. Binabago ng isang mahusay na buod ang orihinal na material sa isang mas maikli, magkakaugnay na piraso ng pagsulat habang pinapanatili ang pangunahing mensahe at kahulugan nito. Key features of summarizing. First, condensed content. The length of the original text is significantly reduced by extracting only the most critical information. Minor details, repetitive information, and examples are omitted to ensure brevity and focus. Second, focus on main ideas. The summary highlights the central theme of the text and the key points that support it. It ensures that the essence of the original content is captured without losing its meaning. Mga pangunahing katangian ng pagbubuod. Una, kondensadong nilalaman. Ang haba ng orihinal na teksto ay makabuluhang nababawasan sa pamamagitan ng pagkuha lamang ng pinakamahalagang impormasyon. Ang mga maliliit na detalye, paulit-ulit na impormasyon, at mga halimbawa ay tinanggal upang matiyak ang kaiklian at pagtuon. Pangalawa, tumutok sa mga pangunahing ideya. Itinatampok ng buod ang pangunahing tema ng teksto at ang mga pangunahing puntong sumusuporta dito. Tinitiyak nito na ang kakanyahan ng orihinal na nilalaman ay nakuha ng hindi nawawala ang kahulugan nito. Third, clarity and readability. Summaries are written in a structured format with complete sentences and organized paragraphs. The language is simple, ensuring the summary is easy to read and understand. Fourth, objectivity. Personal opinions, interpretations, or comments are avoided. The focus remains solely on the content and intent of the original text. Pangatlo, kaliwanagan at pagiging madaling mabasa. Ang mga buod ay nakasulat sa isang structured na format na may kumpletong mga pangungusap at organisadong mga talata. Ang wika ay simple, tinitiyak na ang buod ay madaling basahin at maunawaan. Pang-apat, objectivity. Ang mga personal na opinyon, interpretasyon, o komento ay iniiwasan. Ang pagtuon ay nananatili lamang sa nilalaman at layunin ng orihinal na teksto. Steps to effective summarization. First, reading and understanding. Carefully read the original text to grasp its overall meaning and identify its purpose. Understand the author's intent and the primary message conveyed. Second, highlight ang key details. Pinpoint essential facts, arguments, and evidence that directly support the main idea. Distinguish between critical and supplementary information to focus on what is most relevant. Mga hakbang sa mabisang pagbubuod. Una, tipagbasa at pag-unawa. Maingat na basahin ang orihinal na teksto upang maunawaan ang kabuuang kahulugan nito at matukoy ang layunin nito. Unawain ang layunin ng may akda at ang pangunahing mensaheng ipinarating. Pangalawa, tipag-highlight ng mga pangunahing detalye. Ituro ang mahalagang katotohanan, argumento, at ebidensya na direktang sumusuporta sa pangunahing ideya. Matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng kritikal at pandagdag na impormasyon upang tumuon sa kung ano ang pinaka-nauugnay. Third, rewriting concisely. Use your own words to combine the key points into a shorter version of the original text. Maintain the logical flow and coherence of the original material. Fourth, reviewing and refining. Check the summary for accuracy, ensuring it faithfully represents the original content. Revise to improve clarity, remove unnecessary details, and correct errors in grammar or syntax.
Pangatlo, timuling pagsusulat ng maigsi. Gamitin ang iyong sariling mga salita upang pagsamahin ang mga pangunahing punto sa isang mas maikling bersyon ng orihinal na teksto. Panatilihin ang lohikal na daloy at pagkakaugnay ng orihinal na materyal. Pang-apat, ipagsusuri at pagpino. Suriin ang buod para sa katumpakan, tinitiyak na ito ay tapat na kumakatawan sa orihinal na nilalaman. Baguhin upang mapabuti ang kailanwan, alisin ang mga hindi kinakailangang detalye, at itama ang mga error sa grammar o syntax. Applications of summarizing summaries are valuable tools in various fields and contexts, including education, assists students in understanding and retaining key concepts from textbooks, articles, and lectures. Research facilitates the quick assimilation of complex information from multiple sources. Professional communication provides concise overviews of reports, proposals, and other documents to save time. Personal productivity helps in extracting critical information from lengthy materials, aiding in better. Ang mga aplikasyon ng summarizing summaries ay mahalagang kasangkapan sa iba't ibang larangan at konteksto, kabilang ang edukasyon, tumutulong sa mga mag-aaral na maunawaan at mapanatili ang mga pangunahing konsepto mula sa mga aklat, aralin, artikulo, at lektura. Pananaliksik, pinapadali ang mabilis na asimilasyon ng komplikadong impormasyon mula sa maraming mapagkukunan. Profesional na komunikasyon, nagbibigay ng maigsi na pangkalahatang ideya ng mga ulat, panukala, at iba pang mga dokumento upang makatipid ng oras. Personal na produktibo, tumutulong sa pagkuha ng mga kritikal na impormasyon mula sa mahahabang materyal na tumutulong sa mas mahusay. Benefits of summarizing. Saves time by reducing the need to read full texts. Enhances comprehension by focusing on core messages. Improves critical thinking and analytical skills through the distillation of essential information. Aids in effective communication by presenting information in a clear and concise manner. Mga pakinabang ng pagbubuod. Makakatipid ng oras sa pamamagitan ng pagbabawas ng pangangailangan na basahin ang buong mga teksto. Pinapahusay ang pag-unawa sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pangunahing mensahe. Nagpapabuti ng kritikal na pag-iisip at analytical na kasanayan sa pamamagitan ng distillation ng mahahalagang impormasyon. Tumutulong sa mabisang komunikasyon sa pamamagitan ng paglalahad ng impormasyon sa isang malinaw at maigsi na paraan. In conclusion, summarizing is a powerful skill that simplifies the understanding and communication of complex information. By adhering to the principles of clarity, objectivity, and focus, one can create summaries that are both informative and efficient, making them an indispensable tool for learning and professional success. Sa conclusion, ang pagbubuod ay isang makapangyarihang kasanayan na nagpapasimple sa pag-unawa at komunikasyon ng komplikadong impormasyon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo ng kailanwan, pawalang kinikilingan, at focus, ang isa ay makakalikha ng mga buod na parehong nagbibigay kaalaman at mahusay, na ginagawa itong isang kailangang-kailangan na kasangkapan para sa pag-aaral at propesyonal na tagumpay. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on study strategies and thinking skills. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.